Mga kwento ni Thelmo. Ako po si Tomas, tubong Cagayan de Oro. Kasalukuyang nasa Cebu. Meron akong ikikwento, Sir Seth. Hindi ako sigurado kung totoo ba ito dahil galing lamang ito sa tatay ko. Pero aminado akong may punto gawa ng hindi niya naman sasabihin yun kung hindi niya talaga naranasan. Lalo na at may patunay na kung saan bakas ito sa kanyang katawan. Maliban pa diyan, isang rebelde ang aking ama. Ang tatay ko ay itago na lamang natin sa pangalang Owen. Nung nag-iedad 18 taong gulang pa lamang siya, siguro nasa mid-70s ito, nakaranas siya ng kababalaghan. Katunayan ay hindi lamang siya kung hindi maging ang kaibigan niyang itago na lamang natin sa pangalang Pablo. Sa may lugar ng Sultan Kudarat. Kasagsagan noon ang paghihimok ng mga rebelde sa iba't ibang lugar para maging kasapi ng kanilang grupo. Naroroon ang prinsipyong pinaninindigan laban sa gobyerno. Pagpapaasa para magkaroon ng sariling lupa at pangkabuhayan. Dahil nga sa bulag sa katotohanan at kakulangan ng kaalaman, ay napapayag si Owen noon. Bali, isa siya sa nahimok. Ulila na lamang din naman siya sa mga magulang dahil nga maagang nagsimatayan ng mga ito. Nawalan ng landas ang kanyang buhay. Wala siyang ibang ikinabubuhay noon kung hindi ang pagpapasuhol sa pag-uuma. Kung kaya napukaw ang kanyang diwa kaagad sa simpleng paghihimok na yon. Akala niya'y magiging madali ang lahat. Kaso hindi pala. Bagkos ay mas nahirapan pa si Owen. Gawa ng lumiit ang mundong ginagalawan niya. Hindi lamang siya, kung hindi maging ang buong grupo nito. Sobrang dami umano nila noon. May kababaihan, may mas bata pa sa kanya at may ubod ng tanda. Nagtatago sila sa kung saan-saan. Nasa loob ng gubat na para silang mga pugante noon na may kinatatakutan. Magkakaibang pangkat at may sari-sarili mga namumuno. Sa kabutihang palad ay napabilang si Owen sa pangkat na ang pinuno ay sobrang bait at napakabuti sa kanila. Ang iba kasi, marahas at strikto. Konting pagkakamali, pinaparusahan, at kung minsan pa ay pinapatay. Lalo na yung mga napagdududa na tumataliwas na sa samahan. Kasama niya sa pangkat na ito si Pablo na isa ding suhulang mag-uuma. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Dahil pareha sila ng nakagis ng buhay. Ang pinagkaiba nga lang, si Pablo ay may mga magulang pero irresponsable naman ng mga yon. Laging napag-uusapan nila ang patungkol sa kanilang pinuno na si Katurno. Maliban sa pagiging mabait, ay may kakaiba umano dito. Basta, kung ikukumpara sa mga kasama, napaka-agresibo at mabilis umanong nawawala. Tama kayo nang narinig, mabilis mawala. Na kapag nagroronda sila noon, mawaglit lamang ng tingin ay wala na ito sa may gilid nila. Tapos ay maririnig na lamang nila ang pagtawag nito pero nasa malayo na. Alam niyo, Sir Seth, natuklasan nilang magkaibigan kung ano ang dahilan. Abay, meron umano itong anting-anting. Inamin sa kanila pero hindi ipinakita. Sa kabila ng lahat, ginawan umano silang dalawa ng kani-kanilang anting-anting na bertud. Inukit lamang ito sa kahoy na tinatawag na dignum. Ayon pa kay Katurno, tipikal na umano sa mga rebelde ang proteksyon. Kung gaano katibay ang paniniwala ng karaniwang tao
ay ganun na ganun din sila. Ipinaliwanag din ito na sila na lamang ni Owen at Pablo ang wala pang tanga nun. Naniniwala naman daw si Owen na totoo ang mga birtud pero hindi siya naniniwala na kagaya ng ibinibigay ni Katurno na dignom. Ganun na ganun din ang dala nito. Sa pananaw ni Owen, ibang klaseng birtud yun. Dahil nakakapagbigay talaga ang abilidad para sa isang tao. Kalaunan umano ay naging malapit sila kay Katurno. Kumbaga, wala itong ibang kinakausap na masinsinan maliban na lamang sa kanila. Maging sa mga personal at mga karanasan sa buhay. Itong si Katurno, isang albularyo, bago pa pumasok sa pagiging rebelde. Napilitan siyang umaklas dahil nakikita niya umano noon sa nayo nila na para bang inaangkin ng gobyerno ang lupain. Sa bagay, wala naman silang papeles bilang patunay na pagmamay-ari ang lupain na kinataytirikan ng bahay nila. Pero matagal na silang ninirahan doon, kung kaya't nararapat lang bigyan sila ng karapatan. Pero wala umano, parang tinataboy sila dahil nabibilang umano ang lugar sa isang malakihang proyekto. Para sa kanya, pare-pareha lang naman sila ng adikain kaya pumasok ito sa grupo noon. Yung karapatang pantao, pantay na turing sa may hirap at mayayaman sa mata ng gobyerno. Minsan, kung umaalis itong si Katurno para umangkat ng pangkonsumo, sumasama si Pablo at Owen. Sila na ang ginagawang tagabuhat noon ng mga dalahin na pang-supply sa mga kasama. Ginagabi sila sa pag-uwi pero may pagkakataon umano na merong nangyaring kakaiba. Hindi yun engkwentro sa may sundalo, kung hindi engkwentro umano sa mga alagad ng dilim. Habang binabagtas nila noon ang makipot at napakasukal na lugar, bigla na lamang umanong huminto itong si Katurno. Nagmungkahing ibaba muna ang mga karga dahil may susuriin lamang umano yon. Sinunod naman ito kaagad nila. Nakita nilang nakagumpas ang kamay ni Katurno. Ang ibig sabihin lamang ay manatili sila sa lugar at magmasid. Ano bang nangyayari, Pablo? Ba't parang galit ata si boss? Ako naman tong tinanong mo ikaw yung nakasunod Dami namang Makati dito Umusog ka naman konti. Pag-uusap nilang dalawa. Pagkatapos umalis ni Katurno, oras din umano ang inabot ng pag-aantay nilang dalawa. Nakaidlip pa umano si Owen. Ginising na lamang siya noon ni Pablo at sinabing hindi pa rin nakakabalik si Katurno. Sa mga puntong yon ay kinakabahan na silang dalawa. Baka umano may nangyari dito kaya hindi nakabalik kaagad. Pero ilang minuto lamang daw noon ay bigla na lamang may nagsalita sa kanilang tagiliran. Pagsipat ng dalawa, si Katurno yon. Sa likod lang mismo yon ng puno ng lawaan. Tingnan niyo sa unahan. Doon, sa may punong yon. May aswang na nakaabang. Kumalmala kayo at magpanggap na walang malay Lalapit yan. Di lang talaga ako sigurado kung iisa lang. Nagkatitigan umano si Owen at Pablo. Takang-taka sila gawa ng nasa gilid lang pala nila ito na nagtatago at lumalabas pa na parang ginagawa silang pamain. Hindi naman sila nagbigay ng opinyon. Sinunod nila ang ipinag-uutos nito. Pero ayon kay Owen, nang marinig umanya ang katagang aswang, kinilabutan siya nun. Doon pa lang niya napagtanto na may aswang pala sa gubat na yon. Iginala umano niya ang kanyang paningin pero habang nakayuko nakaangat ang kanyang mga mata na parabang pasimple lang. May nakikita naman siya dahil nagkataon umano na bilog ang buwan. Si Pablo noon ay humiga sa damuhan.
Pero tinanggal na nito ang kandado ng baril. Para kapag may nangyari, madali lang makakaputok. Natatandaan pa noon ni Owen, mga garan ng baril nila. Hindi man mabisa sa pagkalahatang laban pero malaki ang pinsalang nadudulot nito kahit papano. Nakikita umano ni Owen na may gumagalaw sa may unahan, na para bang tao lang pero gumagapang ito sa damuhan. Ang nakikita niya ay ang nakausling puwetan at ulo. Napakabilis umano nito. Para bang baboy ramo. Hanggang sa magawi ang tingin niya sa isa pang banda. Nanlaki ang mga mata nito dahil may lumitaw umano sa may kakahuyan. Biglang lumundag yon at kaagad naglaho. At ang direksyon ay patungo sa kanila. Dalawa yun, Sir Seth. Kung kaya naman natataranta na si Owen dahil marami palang aswang na yon. Habang si Pablo naman ay dahan-dahang iniatang ang baril. Langya! 4 ata. Halika dito, Owen. Para pabor sa atin. Mahinang wika ni Pablo. 4? 3 lang yung nakita ko, Pablo eh. Asan si Katurno? Nakita mo ba? Iniwan pa ata tayo dito eh. Boss? Boss? Walang hiya, sandali. Tinatablan ba ng balang mga aswang? Tanong naman ni Owen nun. Sabi naman ni Pablo, ba't umano siya yung tinatanong? Si Owen ang nasa malapit. Mabuti pang gawin nila umano. Paputukan na lamang nila ito. Matablan man o hindi, basta paputukan nila. Tututukan na sana ni Pablo ng baril ang kinaroroonan ng mga nilalang na yon. Nang bigla na lamang umano silang nakarinig ng pag-ungol. Kasunod nito ay ang paglabas ni Katurno. Habang bitbit nito ang mahabang tabak nun. Parang baliw umano itong pinagtataga ang mga nilalang. At sa maniwala man kayo o sa hindi, malapit lang ang mga yon. Mga 4 na di pa na lamang ang layo ng mga nilalang na ito sa kanila. Kaya naman kitang-kita nilang dalawa kung paano maputulan ng mga bahagi ng katawan ang mga aswang na yon. Habang lumalaban at sinusunggaban nito si Katurno. May tumakbo pa umano pero binaril ito ng pinuno nila. Bumagsak yon sa lupa at dali-dali namang nilapitan para tuluyan. Nagkatitigan silang dalawa. Sa isip-isip noon ni Owen, nasa malapit na yon. At ang pagkawala ni Katurno ay pagsalubong yon sa mga nilalang. Nakakamangha at nakakakilabot umano yon. Hindi lang sa mga nilalang na nakasagupa nila, kung hindi ang mismong pinuno nila. Matapos tumahimik ang lugar, lumapit sila Owen. Doon nila nakita ang nagkahiwa-hiwalay na bahagi ng katawan at ang itsura ng mga nilalang na para umanong mga pusa nun. Bilisan natin. Nakapaputok ako ng baril eh. Baka nakabati tayo ng atensyon. Sambit ng pinuno nila. Walang ano-anong mabilis na nilang nilikas ang lugar. Wala umanong kibuan silang dalawa nun. Nakatuon lamang ang atensyon nila sa pinuno. Habang pinupunasan ng mga dahon ng tabak nito. Kalmado ito na. Para bang normal lamang sa kanyang sagupaan na ito. Hanggang sa makarating na umano sila sa kanilang destinasyon. Sinalubong pa sila ng mga kasama. Nagtanong kung ano ang nangyari at bakit may putok ng baril nun. Ay naman sa pinuno, wala lang. Nakalabit lamang umano ang gantilyo at kasalanan niya yon. Doon na pag-isip-isip ng dalawa na ikinukubli ng kanilang pinuno ang bawat nagawa nitong hakbang. Siguro ay hindi lamang yun ang unang beses na nakaengkwentro ng aswang itong lalaking ito.
Naalala kasi noon ni Owen na bigla ding nawawala itong si Katurno. Tapos ay may naririnig na lamang silang pagputok ng baril. Maya-maya lang ay babalik na itong si Katurno at sinasabing nag-iensayo lang. Sa gitna ng dilim yon at hindi nila maipagkakaila na kaparehang sitwasyon din yon sa naranasan nila. Magpaganon pa man ay hindi na sila sumabat nun. Sinasakyan nila si Katurno pero hindi yun pinalampas pa ni Owen. Kinausap niya ito at sinabing bakit hindi sinabi kung ano talagang nangyari nun. Ayoko kayo mabaon ng pagkatakot. Alam mo Owen, hindi lang sundalo ang kalaban natin dito. Kung tutuusin, mas delikado pa nga yung mga aswang kaysa sa kanila eh. Sa susunod maging mapagmatsyag kayo ha. Paano kung wala ako? Hindi ko na mapoprotekta ng paligid nyo. Hindi ko sana ipapakita sa inyo yung kanina kaso alam ko namang interesado kayo eh. At nagustuhan ko din yung tapang nyo kaya yon. Nagpakilala na talaga ako. Pero kayo lang dalawa at sana walang makaalam nitong iba. Para na rin hindi umasa at mawala ng sariling diskarte. Paliwanag ni Katurno. Hindi na nagsalita pa si Owen. Tama siya ng hinala. Maraming ang napatay na aswang. Ito ay ayon sa kabuang pagkakaintindi niya sa litanya ng pinuno. Sobrang humanga siya dito gawa ng hindi ito hambog. Bagkos ay napakatahimik at hindi pinagbubunyi ang bawat pagtatagumpay. Mula noon, mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Maging si Pablo noon ay para na nga silang anak ni Katurno. Hindi naman sila kinaiinggitan. Huwara naman kasi si Katurno, kumbaga kahit silang laging kinakausap, naroroon pa rin ang pamumuno nito. Batas pa rin nila ang pantay na pakikitungo sa grupo nila. Batas nilang hindi mainggit. Ang pairali ng pagkakaisa dahil sa iisang adikain nun. Hindi lang umano yon ang naranasan ni Owen na kababalaghan. Marami pa. Ang isa nga dito ay, yun daw ay nasa isang nayon sila nun. Nagpapanggap na lokal na residente para mag-espiya. May bahay umano silang sinilungan noon. Maliit na kubo lamang yun pero maganda ang paligid at maraming alagang hayop. Sila lang tatlo ang magkakasama. Ang kabuuan ng pangkat, sa liblib biglang responde. Ito ay sakaling may mangyaring komosyon. Ang bahay na nasilungan nila, nagkataon umanong may babaeng may sakit nun. Sa naaalala ni Owen, malaki ang tiyan nito, na parabang sakit sa atayang dahilan. Tapos yung mga mata, parang mata ng isdang hindi nasariwa. Animoy may katarata na parang ang bulag yon. Kakilala ni Katurno ang padre de pamilya ng tahanang yon. Minsan nang naging kasapi ng rebelde na pinamumunuan din niya. Itago na lamang natin ito sa pangalang Amigo. Amigo din kasi ang tinawag dito ni Katurno. Bali anak ni Amigo yung babaeng may sakit nun. Nagtanong si Katurno kung ano bang nangyari sa anak ni Amigo. Ang sabi naman ng mama, bigla na lamang umanong nagkaganon. Lumaki ang tiyan na parang buntis pero walang sanggol. Tapos hindi na umano makakita. Plano nilang dalhin sa bayan. Baka sa susunod na araw na lamang umano kapag nabenta ang isa nilang kalabaw. Lumapit si Katurno. Bigla na lang umano itong sumimangot. At para bang naiinis nun. Ayon dito sa pinuno nila, bakit hindi ipinatingin sa isang albularyo? Halata naman umano na hindi sakit na normal. Binarang umano yung babaeng yon. Dagdag pa ni Katurno, malalaman ng isang barang sa kuko at balat. Nangingitim umano ang kuko ng dilag. Tapos yung balat, may mga pintik na ayon sa kanya.
tama daw ito ng pantok. "May nakaalitan ba kayo dito, amigo?" tanong ni Katurno habang dumudungaw ito sa bintana na para bang tinitingnan ng paligid nun. Umiling itong si amigo at ang sabi nito, wala naman umano. Ilang saglit lang, lumabas ng bahay itong si Katurno. May kung anong kinakahig sa lupa gamit ang paa. Palipat-lipat yun pero paulit-ulit niyang ginagawa. Matagal umanong natapos yon at hindi man lang alintanan nito ang tama ng araw. Hanggang sa mapadako umano ito doon sa puno kung saan nakatali ang kalabaw. May inabot itong bagay na nakaipit sa punong yon. Inamoy-imoy ito. Mga segundo lamang ang namagitan. Naglakad si Katurno at doon naman pumunta sa kabilang parte. Sa pagkakakilatis noon ni Owen, sa bawat kanto ito ng bahay, pero mga 20 metro ang layo mula sa bahay na yon. May dinampot si Katurno hanggang sa bumalik na ito at inihagis sa lupa ang mga nakuha. Sa mismong harapan nila Owen at Pablo ito. Lumabas na rin kasi sila noon sa gilid ng pintuan. Napatakip umano ng ilong si Owen dahil sumambulag sa kanya ang napakabahong amoy. Parang bulok na laman umano ito. Ang mga nasa lupa, mga telang maliliit na mamasa-masa pa. "Owen, tingnan mo. Tingnan mo yung laman ng 4 na tela na yan," sabi ni Katurno. Kumuha ng tangkay si Owen gawa ng may pagkamaarte din ito. Pagkabuklat daw sa isa sa mga telang yon, napasuka si Owen. Maging si Pablo ay napaduwal sa kadahilanang ang nakikita nila ay isang mata. Mata ito ng tao dahil nga malaki yon. Inuuod pa ito at kulay ubi na umano. Lahat ng laman ng telang yan ay mata ng tao. Siguro, kinuha lang sa kakalibing na labi. "At ito, saluhin mo. Tingnan mo yung laman yan. Yan yung nakaipit sa puno." Sinalo ni Owen ang isa pang bagay. Pero, supot na ang pinaglagyan at hindi tela. Pagbuklat ni Owen, mas lumala ang kanyang pagsusuka. Dali-dali niyang nabitawan ang supot. Alam niyo ba kung anong laman, mga kagiliw? Mga daliri sa paa ng isang tao. Mura ng mura si Owen nun. Bakit ipinakita pa sa kanila ang mga ito na para umanong pinagkakatuan sila ni Katurno? Ayon naman sa kanilang pinuno, hindi dapat pinagdidirihan ng patay o maging bahagi ng isang tao. Normal na sa kanila mga ito, lalo pat mga rebelde sila. Sabagay, noon daw ay hindi pa talaga nakakita ang dalawa ng ganong bagay. Pero dapat umanong maihanda ang sarili at masanay nun. "Amigo, tanggal na yung sumpa. Maaring gumaling ang sakit sa tiyan ng anak mo, pero yung pagkabulag niya hindi ko alam. Ipagdasal na lang natin na maging yan ay gumaling din. May taong mainit sa inyo, ha? Wala ba talaga kayong nakaalitan? Sigurado kayo. Kasi yung itinanim sa paligid nyo parang barang na naipapasa eh. Bala kayong ubusing magpamilya." Wika ni Saturno. Hanggang sa sinabi nitong wala talaga. Maliban na lang umano sa isang dayo na minsang nakatira sa lugar. Parang rebelde din yon pero nabibilang lamang sa ibang pangkat. Nanligaw daw yon sa anak niya. At sa pagkakaalam niya ay binaste dito ng mismong anak niya na yon. Kinabukasan umano ay umalis yung manliligaw na ito. Tapos ay ilang araw, nagkasakit na itong si Jasmine na anak na. Nagtanong naman si Katurno kung sino itong dayong ito. Beral. Beral daw ang pangalan ayon sa anak ko eh. Hindi ko naman kasi yung kinakausap.
parang masama ugali, sabi ni amigo. Matapos marinig ni Katurno ang pangalang Beryl, tumingin siya kay Owen at Pablo. Nagtanong si Owen kung kilala ba ni Katurno ito. Rebelde din yun na tumiwalag. 1 taon lang naging kasapi at ngayon, espiya yun sa panig ng mga sundalo. Lagot sa akin yun. Ayos lang na maging espiya ka sa sundalo pero pagbarang sa inosente, hindi ko palalampasin ito. Kinahapunan, sobrang abala nitong si Katurno. Sa tabi ito ni Jasmine, may mga bala ng baril na binuksan at kinuha ang asupre. Nilagay yun sa bao, tapos ay dinala ito sa labas at may kung anong isinasagawa. Bit-bit lang ang bao ay nagpaikot-ikot ito ng makailang beses sa paligid ng bahay na yon. Ilang saglit lang, kinuha nito yung mga mata na nakuha sa may lupain, maging yung mga daliri ng tao. Nilagay niya yun sa bao lahat. Tapos sinindihan. Nanonood lamang noon sila Owen at Pablo pero habang nangyayari umano yon, bigla na lang lumamig ang lugar. Isipin niyo, mataas pang araw noon pero parang may hamog na. Nanonood yun sa kanilang kalamnan. Maging si amigo noon at ang asawa nitong kakarating lamang ay nakita nilang nangangatog ang mga ito sa lamig. Ano kayang ginagawa ni Katurno, Pablo? Parang lumamig, no? Ayan ka na naman, Owen eh. Tanong ka ng tanong sa akin ano bang alam ko dyan? Manood ka na lang. Tsaka lumamig talaga. Hindi parang lang ha. Ay, umusog ka at baka makagat ka ng aso. Aabutin ka niyan, mahaba pa naman yung tali. Ganun daw talaga silang dalawa noon. Para mga mangmang. Puro na lamang sila masid at mga kay Katurno. Kaya nga naging malapit ang dalawa. Dahil para bang magkaparehas sila ng ugali. Hindi pikunin at madaling magkasundo. Kung nasa ng isa ay naroroon din ng isa na parang langaw at kalabaw. Habang nanonood sila noon, kinikilabutan na umano si Owen. Yung mukha kasi ni Katurno, para bang hindi na tao. Basta sa paningin niya ay makapalang kilay, tapos napakaitim na mga mata. Maya-maya'y nawawala naman daw ito. Alam niyang totoo ang nakikita niya. Gawa ng si Pablo noon ay sinabi nitong parang diablo umano itong si Katurno. Nabanggit pa nga na ano bang klaseng tanga ng meron ito. Umaapoy ang bao habang inilalapag sa lupa. May nakikita umanong imahe si Owen nun. Sa usok ito pero para bang gumagawa yun ng imahe ng tao. Maya-maya pa ay sinipa ni Katurno ang bao. Sumabog umano yung apoy na yon. Tapos yung kulay ay parang naging asul. Maaring hindi ka panipaniwala, Sir Seth. Pero yun kasi talagang pagkakakita ng aking ama. Maging si Pablo ay ganun din ang nakita nun. Yung mga tilagsik o pirasong mga baga na nagkalat sa lupa. Isa-isa itong tinapakan ni Katurno. Tapos ay bumunot ng itak at tinarak sa lupa yon. Ilang saglit lang ay tinawag na sila Pablo at Owen. At ang sabi ay mamayang gabi umano ay pupunta nila si Beryl. Alam niya na umano kung saan nakatira ang binata. Hindi umano kalayuan sa lugar. Nagkatitigan ng dalawa. Para bang pareha sila ng iniisip. Hanggang sa nagtanong si Owen kung ano ba yung ginawa ni Katurno. Ayon naman dito sa pinuno nila ay tawas umano yon na may kasamang tinatawag na pangbasag. Hindi malalaman ni Beryl na basag na ang kanyang gamit. Napamura pa umano ang pinuno nun. Puputulan niya umano ng kamay at dila itong si Beryl. Nang sa ganoon ay kapag bumalik sa pagiging mambabarang,
hindi niya na magagamit ang kanyang abilidad sa orasyon at pagkumpas ng selyo sa isang seremonya. Nung araw na yun ay parang hindi lamang sila nakisilong sa bahay ni amigo. Parang yung pinunta nila yung pagresolba sa sitwasyon ng pamilya. Kinagabihan, sa pagkakaalala noon ni Owen, lampas 8:00, saka palang nagmungkahi itong si Katurno na umalis sila. Humupa na daw ang tiyan noon ni Jasmine. Nakakapagsalita ng dalaga pero hindi pa rin nakakakita noon. Umalis sila noon. Pero panaymura daw itong Katurno na parabang gigil na gigil. Napakabilis din ng paglalakad na halos hindi nila maabutan. Isipin nyo, nakikita ni Owen na lakad lang talaga pero sila noon patakbo na. Meron talagang kakaiba sa pinuno nila. Pinagsawalang bahala na lamang nila ito dahil nga baka magalit pa. Mabait si Katurno pero nakita na rin nila ito kung paano magalit. Mas masahol pa umano. Nagawi sila sa ikalawang baryo sa timog banda ng Sultan Kudarat. Hindi na lamang natin babanggitin ang lugar para na rin sa reputasyon ng lugar na yon. 12:00 silang nakarating doon. Dire-diretso lamang talaga sa kung saang bahay ang tinutumbok nila. Karaniwang tirahan ang nakikita nila sa harapan noong huminto na si Katurno. Isang palapag pero nakaangat ang sahig sa lupa. Akala nila noon, babati si Katurno pero hindi pala. Pagkos ay inikot daw nito ang paligid ng bahay. Nakahawak na rin umano silang dalawa sa kanilang bewang na ang nakasuksok dito ay mga paltik lang. Gaya ng sinabi sa kwento, nag-iispiya sila kaya hindi nila dala ang mataas na kalibre. Ilang saglit lang, umalingaw-ngaw sa lugar ang isang putok ng baril. Nagkasigawan pa nga umano ang malapit na kapitbahay nun. Nakita nilang ang ilan dito ay nagbukas ng ilaw. Tapos ay nagsikahula ng mga aso. Kung kaya naman ay nataranta ang dalawa at naghanap ng matataguan. Yung putok ng baril ay nagmumula pa sa bahay na hindi umano dito nakapuslit si Beral. Si Katurno, nakikita nilang nasa gilid ng hagdan. Hanggang sa bigla umanong nagbukas ang pintuan. Pumungad sa kanila ang isang lalaki na para bang hirap na hirap. Bagsak ang balikat tapos hinihingal. Nasa 30 anyos ang edad noon. At yun na nga si Beral. Ang sabi pa nito, lumayas daw kung sino ang nasa paligid ng bahay niya. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang nagpakita sa kanya si Katurno. Parang nagulat pa si Beral. Napaatras ito at sinabing anong ginagawa ng pinuno na kabilang pangkat sa mismong tirahan niya. Parang hindi mo alam Kabata mo pa, tuso ka na. Ayos lang yung pagtiwalag mo. Hindi ko yun tinuturing na pagtatraidor pero yung hamakin mo yung isang tao, porke na busted ka, aba mali yun. Tandaan niyo yung prinsipyo natin dati Ang protektahan sila. Walang hiya ka. Hindi lang siguro isang tao yung binarang mo. Wika ni Katurno. Sabay akyat sa bahay na yon. Hindi na nakita nila Owen ang nangyari. Basta narinig na lamang umano nilang umuungol si Beral. Paglabas ni Katurno, may bahid na itong dugo sa kamay. Ang sabi nito ay umalis na umano sila sa lugar sa lalong madaling panahon. Wala namang ano-anong sumunod sila dito. Nagmistula silang ekstra noon. Kung sa pelikula pa, palamuti na walang silbi. Habang mabilis na nililisan ng lugar, ay nagtanong si Pablo kung anong ginawa ni Katurno doon kay Beral. Kung pinatay niya ba umano yon. Ay naman kay Katurno ay hindi umano. Hanggang sa sumabat si Owen na baka umano magsumbong ito. Bakit hindi na lamang pinatay?
Kukulit nyo. Akala ko pa matalino kayo pero narinig niyo naman siguro na puputulan ko ng dila, di ba? Paano makakapagsumbong yun? O dito tayo dadaan. Lumis tayo at baka mabagat pa natin yung mga sundalo. Doon umano sila dumaan sa parang mabangin na parte. Hindi pa nagtatapos ang pagkamangha ng dalawa. Nagpatuloy ito. At isa sa mga natunghayan nila ay doon na nila nalaman ang talagang totoong pagkatao ni Katurno. Ito yung minsang napasabak na sila sa isang engkwentro. Hindi sa kalabang sundalo, kung hindi sa kapwa umanong rebelde. May umaaklas din kasi noon na hindi bahagi ng kanilang organisasyon. Kumbaga, kakompetensya. Ibang pinapairal sa grupong ito dahil may hahalintulad na sila sa isang terorista. Nasa kabukiran umano sila ng Cotabato noon. Nakarating kasi sa kanilang balitang isa sa kanilang pangkat na engkwentro ang nasabing mga rebelde. Kung kaya't rumesponde itong grupo nila Katurno. Ayon sa impormasyon, tulisan umano ang mga yon at nakikisilong sa isang bahay para lang magpaasikaso na akala mo kung sino mga hari. Yung bang pupuslit sa isang bahay, manghihingi ng pagkain, magpapahanda at kung minsan, kung may natitipo ang babae, dinadali din. Galit na galit si Katurno. Yung mga mata nito ay parang nag-aapoy. Kitang-kita nila noon ni Owen na lumalabas umano ang itsura na parang may sa demonyo. Pero gaya ng dati ay nawawala naman daw kaagad yon. Nasa loob sila ng gubat nun. Nag-aantay ng pagkakataon. Ang ilang mga kasapi ay nasa bukana ng gubat. Nakamasid at nagpapanggap na residente lamang sa lugar. Kasama na dito si Pablo. Habang si Owen naman ay naroon sa tabi lamang ni Katurno. Nagtanong si Owen kung kailan ba sila sasalakay. Sabi naman ni Katurno, kung hindi mamayang gabi ay sa madaling araw umano pero tsitsempuan pa rin nila dahil kagaya nila ay mga veterano din ang mga kalaban. Alam niya yon dahil nga hindi ito nagawang mapuksa ng isang pangkat. Kaya nga sila naroroon para daw silang sumubok nun. Dagdag pa ni Katurno, may mga abilidad din itong nakatago. May mga tanganding dala, kung kaya't dapat silang mag-ingat. Inaantay ni Owen ang hudyat ni Katurno. Sumapit na lamang ang gabi pero wala pa rin yun. Bumalik na lamang sila Pablo noon at ang sabi ni Pablo, kung sasalakayin nila ay pwede daw dahil nga magkakahiwalay ang mga bandido at pabor sa kanila. Pero hindi nagsalita si Katurno. Umiling ito at naglakad pababa ng gubat. Sumunod naman kaagad si Owen. Minamasdan niya lamang ito hanggang sa bigla umano itong nagsalita nun. Kung tamang magkakalayo ang mga bandido, ay pwedeng salakayin pero siya lamang umano ang gagawa nun mag-isa. Watak-watak nga ang mga ito pero pag nagsabay silang lahat ay mabubulabog pa rin ang buong paligid. Ano boss? Sigurado ka dyan? Ulitin ko pa ba yun, Owen? Bumalik ka sa mga kasama. Antayin niyo na lang ako doon. Sagot ng pinuno. Pero hindi umalis si Owen. Sumunod pa rin siya. Sinabi na lamang ni Katurno na kapag sasama ay huwag gagawa ng hakbang na makakabulabog sa lugar. Kung anong gagawin niya ay susunod lamang si Owen nun. Sa mga sandaling yun pala ay nakabuntot din si Pablo. Nababahala kasi ito. Kilala din kasi ni Pablo si Katurno. Tahimik at may gagawing hakbang. Si Owen naman noon akala niya ay dederecho sa may nayon pero hindi. Bagkos ay naglakad sila ng malayo at lumihis pabalik. Nakuha kaagad ni Owen ang nasa isip ni Katurno.
balak nitong magmula sa ibang direksyon para sakaling magkagulo. Ang mga kalaban ay hindi pupunta doon sa mga kasama nilang nakapuslit sa may burol na binalot ng makapal na kakahuyan. Ilang saglit lamang umano nang masilayan ni Owen ang nayon. Dito niya napansin si Katurno na para bang nag-uunat ng katawan. Pinabali-bali pa umano ang leeg, tapos naririnig niya ang paghangos nito na para umanong hangos ng malaking aso. Huminto ito at nagsalita ng mga katagang, "Dito ka lang. Pag nakarating ako sa nayon, doon ka pumunta. Tumakbo ka ng mabilis hanggat makakaya mo. Makikita ka nila at hahabulin ka nila. Sa pagkakataong ito ay nakatuon na ang atensyon nila sa iyo. Ako na ang bahala basta tumakbo ka lang at maghanap ka ng magandang matataguan." Banggit umano ni Katurno habang gasgas ang boses nun. Sa puntong yon, halos sasabog ang dibdib ni Owen sa kaba. Paano ba naman kasi ay iba na ang boses nito? Yung mukha pa ni Katurno, mukha na talaga ng impakto. Basta napakapangit to nito. Nakausli pa bahagya ang nguso na parang aso. Nakatitig lamang siya dito hanggang sa naglakad na yon. Binalot ang buo niyang katawan ng kilabot hanggang sa nagsalita ulit ito. Sundin lamang umano ang ipinag-uutos niya. Doon pa lang natauhan itong si Owen. Mabilis itong tumakbo at ilang saglit lang ay narinig niya na naman ang boses ni Pablo. Sumisigaw ito habang nakasunod sa kanya. Kung saan ba uman siya pupunta nun. Pero hindi sumagot si Owen. Hanggang sa paglingon niya sa nayon, may mga taong nakatanaw sa kanya. Narinig pa niya noon ang pagputok ng baril. Sabay taghoy ng hangin na parabang napadaan sa kanilang gilid ang bala. Kung kaya naman mas binilisan niya ang pagtakbo. Hanggang sa nagkasigawan na umano at paglingon niya. Hinahabol na siya ng mga tao noon. Tinawag niya naman si Pablo noon na bilisan din ang pagtakbo pero sa halip, sumagot umano ng pagpapaputok itong si Pablo kung kaya naman nagkagulo na talaga. Yung planong dapat sundin ni Owen, hindi nasunod. Ayaw niya namang iwan si Pablo noon. Nakipagsagutan na rin siya ng pagpapaputok. Pero habang nangyayari yon, paatras siya ng paatras hanggang sa dumapa na sa lupa. Pagkatapos ay gumapang na ito noon sa may maisan. Hindi niya rin alam kung nasaan si Pablo. Bukod kasi sa madilim ay matataas din ang damo doon. Hindi na nagpapaputok pa si Pablo. Wala na lang ibang iniisip noon si Owen kung hindi ang kanyang sarili. Gumapang siya ng gumapang noon hanggang sa sumuksok siya sa makapal na damo. Naririnig niya pa ang mga yapak sa lupa at kagaskas na mga kalaban pero bukod doon, may naririnig din siyang mga pagsigaw na parabang sobrang nasakta ng mga ito. Bagamat nakakatawag pansin ito pero hindi bumangon si Owen. Ultimong pag-angat ng kanyang ulo ay hindi niya ginawa yon. Basta tagong-tago talaga siya. Yung pagsisisigaw na narinig niya, kasama na dito ang katagang, "Aswang! May aswang umano at sobrang bangis nito." Umatras sila dahil pabor umano sa aswang ang masukal na lugar. Pero ang sumisigaw na yon ay bigla na lamang dumaing at tumahimik. Na para bang pati yun, sinunggaban na ng nilalang. Sa paniniwala ni Owen noon, ang nilalang na tinutumbok nito, walang iba kung hindi si Katurno. Siguro ay nabulabog na rin yung sa kabilang banda. Kung kaya yung nakapuslit sa gubat na kasama nila ay nagtungo na rin sa nayon.
Narinig niya kasi ang putukan doon pero panaka-naka ito na waribay nagtataboy na lang ng kalaban. Nang matahimik na ang lugar ay doon palang bumangon si Owen. Pero mas husi niyang pinakiramdaman ng maisan at baka may nakatago doong kalaban. Hanggang sa nakalabas na lamang siya doon at bumungad sa kanya si Pablo. Nakatulala na para bang gulat na gulat yon. Kagad siyang lumapit dito. Tapos ay tinanong niya kung saan banda nagtago. Ang sabi naman ni Pablo, doon lang umano sa kung saan siya nagpapaputok. Pero nakita umano niya ang pagpulasan bigla ng mga bandido. May aswang umano na sumusunggab sa mga ito at hindi niya matukoy kung saan nagmumula yon. Bigla na lang kasing lilitaw sa damuhan at may dadaing na lang. Ang ilang mga bandido umano ay tumakbo palayo at hindi bumalik sa nayon kasi nga bumaba na rin ang mga kasama nila. Tama si Pablo. Yun din ang hinala ni Owen. Hanggang sa sinabi ni Owen na ang umataking nilalang ay walang iba kundi ang kanilang pinuno. Halimaw pala si Katurno. Aswang ito. Sigurado ka ba dyan, Owen? Hindi ako bulag, no? Ewan ko lang kung nasaan siya ngayon. Nakita mo naman, di ba? Teka, ba't ka naman nagpaputok? Iba yung napag-usapan namin ni Katurno eh. Yari ka sa kanya. Ayon naman kay Pablo, posibleng sinundan nito ang mga bandido. Hindi niya umano inaasa ng lahat. Kung ganun pala ay hindi na lang siya dapat sumunod nun. Matapos sumanon nila makapag-usap ay sinuri nilang lugar. Nakita nilang ilang mga labing wala ng buhay. 4 yon at hindi may tsura mga ito. Hinanap nila si Katurno nun. Tinatawag ito pero hindi umano nagpakita. Hanggang sa nakarinig sila ng putukan doon sa kabilang dako. Medyo malayo ito pero aminado sila noon na ang mga bandido ito. At kung hindi sila nagkakamali, sinundan ni Katurno. Walang ano-anong pinuntahan nila ang lugar. Susunod sana noon ang ilang kasamahan kaso nagmungkahi si Owen na postihan na lamang ang nayon. Tumawid pa man sila ng ilog noon at may nakita silang isang labi na nakahandusay. Patay na rin yon. Nasa gilid lamang ito ng ilog. Hanggang sa makarating sila sa isang gubat. Sa kabilang banda ito at nakita nila doon si Katurno. Nakaupo ito sa isang bato. Sugatan ang katawan at hirap na hirap. Pero nasaan yung tao na umano yon? Dali-dali nilang inalalayan yon, kaso pumitlag naman at sinabing puntahan daw ang dalawang kalaban sa may unahan. Ubos ng mano ang bala ng mga ito at nagtatago na lang. Sabi ni Pablo ay siya na lamang. Si Owen ay magpaiwan para maasikaso ang kanilang pinuno nun. Nangyari nga yon, at nang maalis si Pablo, sinuri pa ni Owen ang ilang sugat ni Katurno. Napakalalim umano. May hiwa pa sa likod na para bang tinamaan ito ng tabak. Sa kalagayang yon, kung normal na tao umano, tiyak na patay na ito. Nakita mo ba yung kanina? Totoong aswang talaga ako. Pero nakakaya kong makibagay na parang isang normal na tao. Isa akong aswang na albularyo, Owen. Tsaka huwag kang mag-alala. Walang mangyari sa akin. Nagpapahinga lamang ako. Ikaw ba namang makipagbuno sa merong may mga kaalaman di ba? Napatanong si Owen nun. Kung ganun kabagsik na aswang si Katurno, bakit hindi na lang niya ito gamitin sa mga sundalo? Pero ang sabi naman ni Katurno, katulad nila ay may ipinaglalaban din ng mga sundalo. Katunayan ay hindi nila kalaban talaga ito kung hindi ang nag-uutos. Kahit kailan umano ay hindi ginamit ni Katurno ang abilidad sa mga sundalo.
Gusto niya maging patas sa mga ito. Dagdag pa nito, meron umano siyang prinsipyo. Gagamitin niya lamang umano ang abilidad niya sa mga masasama nun. Napapailing na lamang si Owen na mga sandaling yon. Kasabay ng pagkamangha niya dahil sa tibay ng katawan. Naroroon din ang pagkabilib sa prinsipyo na hindi natitibag. May paninindigan talaga at tama si Owen na huwaran itong pinuno. Pinatay ni Pablo ang 2 bandido nang matagpuan ito. May ilang nakatakas pero hindi na yun nahabol nila. Oo. Natakot si Owen at Pablo nang malaman ang pagkatao ni Katurno. Pero hanggang doon lang. Hindi ito naging dahilan para maasiwa sila. Dahil nga hindi naman masama. Sila lang din ang nakakaalam dahil nakiusap si Katurno na huwag ipagsabi sa iba. Hindi lahat katulad nila Owen. Baka umano tumiwalag ang mga ito. Maraming karanasan pa ang nadaanan nila kasama si Katurno. Minsan ay nakakasagupa nila mga sundalo pero umaatras sila sa mga ito. Hindi sila nakikipagsabayan. Ito na rin ay base sa mga pinag-uutos ni Katurno. Si Owen nga ay kamuntikan pang mapatay, maging si Pablo noon. Yung aswang na pinagpapatay ni Katurno. Gumante umano ang mga kaanak nito at binagat sila Owen. Nagkataon pang hindi kasama si Katurno dahil nagpaiwan ito sa kampo. Mabuti na lamang umano at dumating na lamang bigla ito. Dahil kung hindi pa, patay silang 2. Ang daming tinamong sugat ni Pablo, maging si Owen. At ang mga bakas ng sugat na yon ay daladala niya bilang alaala. Ito na yung patunay na totoo talaga ang karanasan ni Owen o ang tatay ko, Sir Seth. Ayon sa aking ama, mga ilang taon daw noon ay napag-isip-isip niyang kumalas na sa grupo. Wala na kasi itong napapala. Puro na lamang pagtatago ang ginawa nila. May pinaglalaban pero ni minsan, ang pinaglalaban na yon ay hindi bumungad sa kanila o hindi nila nakamtan. Lumalabas patuloy na rebelyon at hindi na pagtuunan ng pansin ang kanilang hinaing. Pinili na lang magkaroon ng normal na buhay. Magkaroon ng asawa at anak. Si Katurno, hindi naman tumanggi. Natuwa pa ito. Baka daw dumating din ang panahon na pati siya ay susuko na rin at mamumuhay ng normal nun. Dahil sa desisyong yon, napukaw din ang atensyon ni Pablo kung kaya nakisabay na rin ito. Kung sabay silang nahimok ay sabay na rin silang aalis nun. Sa ngayon, hindi alam ni Tatay Owen kung nasaan na si Katurno. Pero naniniwala siyang buhay pa yon. Nalaman niya kasi na ang lahi pala ng aswang na nananalaytay sa ugat ni Katurno. Ito yung klase ng aswang na mahaba ang buhay.